Ayan guys, na magandang araw sa atin lahat. Welcome back to our YouTube channel. So ito, meron tayo dito ang video card. Ito ay MSI na RTX 2070. So ako din sa may-ari, ang issue nito ay nag-garbage daw. Hindi ko pa siya nakita kung ano yung garbage niya. Unang gawin natin, saan natin sa test bench para malaman natin. So ayan guys, ito yung video card natin. May display naman siya, ito siya. So kung mapapansin nyo, una natin titingnan dito yung kanyang specification. So 0 MB yung memory. Ayan. Tapos yan, wala siyang bus width saka bandwidth. Ibig sabihin may problema. Tapos pag punta tayo ng device manager, ang problema niya ay code 43. So sa madaling sabi, dahil dito sa pinapakita sa ating GPU-Z, may error siya sa memory. So sa kanya siguro nag-garbage, sa akin hindi siya nag-garbage, pero hindi mo siya ma-installan ng driver. Ganyan lang siya. So ang gawin natin, try muna natin mag-memory test. So shutdown ko yung unit, tapos mag-ano tayo ng memory testing. So ayan, nakita nyo, display siya, no? So una pa lang wala siyang garbage, pero dun sa unit ng owner natin, ng client natin, may garbage na. So memory testing tayo. Yan, makikita nyo na agad na may problema siya sa memory. So sana isa lang, no? Tapusin natin yung memory test. Yan, makikita nyo agad may problema siya. Mamatay-matay yung screen. Okay, fail tayo. Namatay yung unit natin, syempre mamatay yan. Ngayon, tingnan natin yung result. So ito yung result natin. Ayan. Kung makikita nyo, meron tayong error sa memory bank B1. Ayan, ito yung error nya. So isa lang yung memory nating pwedeng palitan. Ibig sabihin, pagka nalagyan siya ng working in good condition memory bank or memory chip, okay na ito. So yun yung pinaka error nya. Ayan, right error, error count. So yan. Tapos kung mapapansin nyo dito, yung B ay talagang may error. Yan. Yung reading nya. So ayun. So identify natin tong B1. Yan. Identify natin yan. So kunin ko yung video card natin, tapos baklasin natin. So ito na yung ating PCB board. So tinanggal ko na yung pan nya, heatsink, tapos itong backplate pwede na rin tanggalin actually. So hindi naman kailangan, pero sige, tanggalin natin kasi meron siyang thermal pad sa ilalim. Ayan. So kung mapapansin nyo, nag-leak na yung thermal pad nya, pero okay lang yan. Ang error natin ay B1. So ang una natin gagawin, itong memory natin, alamin natin yung brand. Ang brand nito ay Samsung. So ang Samsung, katulad ng lagi kong binablog sa inyo or sinasabi, ito ay low resistance. So isa dito ang memory natin, tas isa naman yung controller dito sa inductor na to. So try natin i-check yung kanyang resistance. Kung yan, so meron tayo ditong dapat ang resistance natin at least 25 ohms.
So hindi bababa doon. Okay lang tumaas, pero huwag bababa ng 20 ohms. So pag chinek natin yan, meron tayong 18 ohms. So mababa. At ang controller natin 18 ohms din. So medyo mababa siya, which is medyo good na rin, pero kulang yung resistance. Kasi upon checking dun sa ating memory test ay may issue nga yung ating memory chip. So ito ay Samsung. I think meron naman akong extra chip dyan na Samsung. So ito siya. Ito yung ating chip. So ang model ng chip natin ay papakita ko sa inyo yung model. Ang model niya ay part number. So ito ay K4Z, para luminaw, para mas malinaw siya. Yan. So yan ay hindi mabasa, hindi makita sa camera. So K4Z 80, I think 325BC. So yung atin namang DDR6 kasi ito eh. Atin namang card ay yan, K4Z 80325BC. Okay, so yan ang ating gagamitin. So kailangan parehas yung ating memory bank na ilalagay. So HC14 din yung kanyang last for K4Z. Double check yan, 80325BC. So yan. So ngayon tutungo naman tayo dun kung paano natin malalaman yung B1. So para malaman natin kung nasaan yung B1, so ang una natin gagawin, kailangan muna natin i-proper yung proper orientation ng model or yung name ng chip natin. So kung mababasa niyo yan, Nvidia, so tapat lang natin ng ganyan. May time kasi na ang chip ay nakaganon, so nakasulat ganyan Nvidia. So may time naman na nakaganito, nakasulat yan Nvidia. So since ito nakaganyan na, may Nvidia na, bibilang lang tayo from, bali ang gagawin natin ay counterclockwise. So A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1, D0. So ulitin natin, A1, A0, B1. So ito yung B1 natin. So ito yung kailangan natin palitan. So yung pin number 1 niya, kung saan natin tatapat ay nandito. So nakaganito siya. Yan, nakaganyan. So bunutin natin yan. Tanggalin natin yung memory chip. Cover lang natin tong kasi malapit siya dun sa coveran natin to. Para hindi masunog. Okay, tapos lagay tayo ng flux.
So ayan guys, kung papansin nyo, matanggal natin siya. Ayan. So ang gagawin natin ngayon, lilinisin natin yung pad para mawala yung mga natirang LED. Wala natin maglinis ng pad. Tanggalin muna natin to. Slippy ko lang. Ayan guys, malinis na yung ating pad. Yung pagkakabitan natin ng memory. So, kailangan natin siyang i-clear yung kanyang alcohol para pag kinabit natin yung memory, hindi puputok-putok kasi yung alcohol ano yan, pag nainitan para siyang nagkakaroon ng reaction, so may tendency sumablay yung pagkabit natin. Yan, ito ilapit ko para makita nyo kung gaano siya ka-flat para pag kinabit natin yung ating memory chip ay goods. So ayan, pwede na natin siya ikabit. So ito yung ipapalit natin. So bali ang magiging mangyayari ay nakaganito siya kasi ito may palatandaan tayo dito. Ayan. So ang gagawin natin, maglalagay muna tayo ng flux ito sa ating pad, ito sa kabila. Itong ganitong uri ng pagre-repair, matrabaho talaga. Una, syempre sa spare mo, kung meron kang spare na memory DDR6 o DDR5, alin man sa dalawa, mahirap mag-reball. Ito kasi binunot ko pa to sa aking mga donor card. Yung mga hindi na kinuha dito, iniwan na lang. Ayan. So binunot natin dyan, tapos nilagyan ko ng panibagong tingga. Yun yung maliliit na yan. So kung mababalikan yung mga video kong iba, kung gaano kabusisi yung maglagay ng tingga, mahirap talaga. So ito, papantay lang natin ng ganyan. So dito, low heat lang tayo muna. Kumbaga, hindi naman masyadong low, pero dapat kontrolado natin yung init. Kasi mahirap pag masunog yung chip natin. So hanapin ko lang yung isa kong hangin. So kukontrolin natin siya ng tweezer para hindi siya lumihis.
Okay na siya. Ganun lang. Mukha lang madali pero mahirap talaga siya. Totoo lang. Ayan, palamigin muna natin tapos lilinisin natin siya. Ayan guys, medyo malinis na siya. So iba yung kulay, kung mapapansin iba yung kulay ng memory, no? Ganun natin itong mga sobrang thermal paste. Linisin natin. So ayan, since malamig siya, punta tayong test bench, try natin siya ngayon. So ayan guys, hindi ko na lang maipakita sa inyo kasi masyadong malakas mag-init yung chip niya. Gusto ko siya pa-display ng wala pang heatsink. So napa-display ko naman siya. So mas maganda ma-assemble ko na lang para talagang makita natin yung full performance. Ngayon una natin i-check yung kanyang memory ulit para malaman natin kung talagang tama na yung memory niya. So check natin yung memory. Ayan. Kung may error pa. So ayan, kung mapapansin nyo, clear na siya. Ayan. Kumbaga malinis na yung mga line. So kailangan pumasa siya. Okay? So pasado na tayo. Ayan. So ngayon, stress test tayo. Mabuksan natin ng naka-Windows naman. So yan guys, ito na yung ating video card. So nakapag-install na tayo ng drivers niya. Yan, kung mapapansin nyo, may drivers na siya. So natin yung GPU-Z. Latest driver na yan, nilagay natin dito. So ayan yung ating GPU-Z. Meron na siyang memory, which is kanina wala. 8GB yung memory niya. Tapos may bandwidth na rin, saka bus width. So sensor tayo. Ayan, mga normal naman temperature, 29 degrees Celsius. Buksan natin yung ating pang stress test. So gamit natin Subnautica. Okay. So ayan, mukhang normal naman yung takbo ng kanyang temperature. So 37 as of now. So hintayin natin tumaas para umikot yung fan. So ayan, job well done tayo dito sa RTX 2070 no memory error. Pinalitan natin yung memory niya. So ngayon okay na siya. Ayan, maraming salamat kay Boss Justin na nagpadala nito ng video cards na to. At ayun, patuloy niyo suportahan ang ating YouTube channel at subaybayan niyo yung mga video na ating i-upload. So bibihirang tayo makapag-upload kasi medyo busy rin. At ayan, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa muling video. So stress test lang natin to. Tapos yan, good to go na to para sa ating customer. Ayan. Salamat ulit.